Hello mga mareng, bilang isang OFW dito sa Taiwan, sana pera na lang tong pinupulot ko ngayon, edi sana paldo-paldo ang maring nyo. Kaso hindi naman pera itong pinupulot ko maring, kundi bulak ng cotton tree. Ang sabi ng anak ng amo ko, pulutin ko daw itong mga nahuhulog na bulak ng cotton tree kasi daw, meron daw mga nagre-reklamong kapit building namin. Sa 7 taon ko dito mareng, ngayon lang ako magpupulot ng bulak kasi ngayon lang nagre-reklamo yung mga kapit building namin. Kapag kasi humangin ng malakas, nagsisiliparan itong mga bulak na galing dyan sa bunga ng cotton tree. Sa dami nga nang nagsisiliparan na cotton maring akala mo nasa Korea ka na nag-i-snow. Tignan nyo maring, di ba? Parang snow. Yun nga lang, hindi ito natutunaw, kundi perwisyo dahil nagiging kalat. Isa din tong pahirap sa akin maring kapag naglilinis ako ng mga bintana kasi kapag humangin ng malakas, nagsisiliparan tapos dumidikit sa screen ng mga bintana. Yung tipong kakalinis mo lang ngayon ng mga screen ng bintana tapos bukas meron na naman. Kaya pabor sa akin na pulutin ko na lang na ganito para hindi ako mapagod maring iniisip ko na lang na pera itong pinupulot ko. Masakit to sa likod maring pero ganun talaga, kung kaya kong gawin yung mga pinapagawa sa akin, gagawin ko. Ginagawa ko lang to kapag free time ko, kapag tapos na ako maglinis sa loob, kapag sumaktong nahulog dito sa halaman, dumidikit, ang hirap tanggalin. Kinakamay ko na lang pero lalo yatang kumakala. Aba ang maring nyo, nagawa pang maglaro. Ganun dapat. Hindi yung palaging seryoso. Pag palagi seryoso mabilis tayong tatanda. Apaka-brainy mo talaga maring. Sige, para lumipad lahat. Kapag hindi mahangin at nahulog ang bunga ng cotton tree, ganito ang itsura. Buo pa rin. Hindi siya wasak. Ayan, ganyan siya. Ang sarap pulutin kapag ganitong buong buo. Pero kapag malakas ang hangin, hindi na yan mahuhulog, kundi magsisiliparan na yan sa taas. Kung napapansin nyo maring, nakayapak lang ako, wala akong tsinelas. Kasi nga, habang naglilinis ako sa loob, sumisilip ako dito sa labas kapag kung may nahulog ba na cotton. At aringam, nung may nakita ako, dali-dali ako lumabas para pulutin. Dito na kasi ako dumaan sa likod, kaya hindi na ako nakapag-tsinelas. Kapag kasi ganitong nahulog na, tapos hahangin ng malakas, magsisiliparan pa yan. Kakalat pa. At pagdating ng hapon, humangin ng malakas. Kaya ayan, nagsisiliparan na naman. Araw-araw ako namumulot ng mga bulak mga mareng. Umaga, tanghali, hapon. Basta kapag may nakita akong nahulog, pinupulot ko na kaagad. Gamit ko itong tong kasi kapag ito ang gamit ko, napapadali at napapabilis akong matapos. At may naisip akong paraan para hindi na ako maghirap na magtungtong pa ng mga bulak. Eto mareng, kapag pala nababasa itong bulak, parang natutunaw. O diba? Apakatalino ko talaga mareng. Bakit ngayon ko lang to naisip? Ilang araw nang masakit ang balakang ko sa pagtutungtong ng mga bulaklak. Ay, bulaklak. Bulak pala. Maghapon kasing malakas ang hangin, kaya ayan, napuno ng snow ang garden ni Donya. Hindi ko to kayang linisin lahat kasi nga ang lawak ng garden ni Donya. Buti na lang naisip ko to na pwede pala ang tubig. Effective to mareng kasi kapag natuyo ay hindi nalilipad kasi dumikit na siya sa damo. Yun nga lang, itataas naman yung bill ng tubig. Pero okay lang kasi ngayong araw hindi naman kami nagdilig ng halaman. Eto na mareng, pagkatapos kong gamitan ng tubig, ayan, wala ka na makikitang bulak dyan. Kapag ginamitan ko ng tong, matagal bago ako matapos. Pero kapag tubig lang, ilang minuto lang itapos na. Pati dito sa garden, kanina, puting-puti yan sa bulak. Pero ngayon, tignan nyo naman, green na green. Hanggang doon sa may sulok, inisprayan ko ng tubig, kaya green na green. Sigurado pag nakita to ng anak ng amo ko, ibibilib na naman siya sa akin. Pero mas bibilib sila kapag nakita yung bill ng tubig. Pagkatapos kong maglinis ng garden, may pamerienda ang Donya. Salamat! Kanina pa pala nila ako tinatawag. Hindi nila alam nasa garden ako.